Hi mga moms, this is Mommy Mercy. This is Mercy Suarez. Don't forget to like, subscribe, and comment below para ma-notify kayo sa aming mga video. Welcome by the way, and today ay i-share ko sa inyo ang aking journey. Ngayon I am 24 weeks pregnant. Tapos i-share ko sa inyo kung paano nalalaman dito sa Australia pag mayroon kang gestational diabetes. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon para sa mga nanay or sa mga magiging nanay na kagaya ko. Malay nyo ay meron kayong makukuhang mga lesson dito sa mga pag-uusapan natin. So, mayroon kang ganito kung may gestational diabetes ka. So, ito yun siya, para siyang booklet. I think na ano ko na to siya, nasi-share ko na to sa last sa pagbubuntis ko. Pero yun naman ay insulin. So, ito naman ay ano lang siya, normal lang siya, hindi siya yung ginagamitan ng insulin. Pero ito, booklet ay ginagamit nyo pa din to pag nag-i-insulin kayo, pag yung glucose, blood glucose yung nagtitest kayo. Kasi dito mo nililista lahat ng nakuha mong measurement sa yung blood glucose. So, ito siya. So, mayroon nakalagay dito. So, yan. Ito, breakfast, fasting on waking up, and then 2 hours after breakfast, and then before lunch, or 2 hours after lunch, and then 2 hours after dinner. So, mayroon ganyan. So, may mga pizza yan dyan siya. Tapos, dito, every Monday, so every week ko siyang sinisend doon sa aking, ano tawag doon? Diabetes educator. So, iti-check nila yan. So, kung tumaas pa, kung ilan yung tinaas, ganun. So, iti-check nila yan. And then, mayroon kang ganito din. So, ito yung tinatawag na blood glucose monitoring system. So, ito yung dito pinapasok yung maliit na karayom para mag-detect kung ano yung measurement mo that time. So, every morning ba yan, or afternoon, or after mag-lunch, or after mag-breakfast, ganyan siya. So, ito yan siya. And then, mayroon ka diyan dito. Ito yung siya yung karayom. Pero, I'll show you the small one of that one. Example, so ito yun siya. Microlit ang tawag. Pero, it's a needle talaga siya, mga moms. So, ito siya. So, yan. Very safe naman siya. Wala kang makikita na kung ano dyan. Pero, pag i-twist mo to, yan. Yan. Nakikita mo, siyempre. O, yan. Mayroon siya. Diba? So, ibalik natin. Kasi gagamitin ko naman ito mamaya. So, yan. And then, mayroon ka din ito. This is a strips. Ito naman siya, strips. So, ito yun siya ang gagamitin. So, ito naman siya yung gagamitin for this one. So, yan. Ito try natin ngayon, ha. So, yan. So, straight away siya mag-active. Malalaman mo na, nag-on na siya pag pinasok mo tong strips. And then, I'll show you. So, ito naman siya. Nandito yung karayom, mga moms. Nandito yung karayom. I'll show you. Oh. So, yun dyan yung karayom. So, yan. So, yan naman yun siya. Ito naman yung, nakalimutan ko anong pangalan nito, pero ilalagay ko dito kung anong pangalan nito sa screen. So, nakalimutan ko. Basta para siyang sirens. Kasi may karayom. Oh! O, diba? So, yan. And then, meron siyang numbering. So, may mga number siya dyan. Yan, 1 to 5. Kung gaano kalalim yung pagtusok mo sa yung kamay. So, i-click mo yan siya. Mag-on yan siya. Mag-on para siyang mag-click, and then yan malalaman. So, let's try. So, yan. Yan yung blood. And then, magkuha ako nito. Monitoring ko. I think I'm high kasi I just drink. Kasi mayroon yun siyang maliit dyan siya na
line niya mga moms, yung may blood. Oh my god, I'm so high. 7.9. Kumain kasi ako ng sushi. Isang sushi nga lang yun. 7.9. My good. O, diba? So, lunchtime kasi. Kumain ako ng isang sushi. I'm so hungry. But anyway, yes, ganun yan siya. So, yan. Alam nyo na. So, yan siya yung mga, and then, ito siya mga moms, ito yan siya yung para magtapon ka ng mga, yung karayom, kung ayaw mo na siya. Kasi, ako, every, one day ko siyang, pinapalitan yung karayom. So, yan, yung karayom dito. Tapos, i-open mo siya. Ganito siya, dito ka safety. So, basta i-open mo to siya, and then, ilagay mo yung karayom dito sa loob. Mayroon na yan. At saka ito din, dito ko na lang din ilagay. Para safety. So, mamaya ko na yan siya So, paano nga ba nila malalaman nung una, bago kanyan bibigyan, paano sila mag-decide na bibigyan kanila ng ganyan, ng mga pang-test sa yung blood. So, una ay pupunta ka sa GP. Yung GP minsan, sila yung nagde-decide magsabi na magpa-glucose test ka o GTT. Yung ganyan ang tawag dyan. And then, so yun ang pag-test ng mga moms is natawag dun, mag-fasting ka. So, gabi, mga midnight, dapat wala ka nang kinakain hanggang umaga bago ka kuhaan ng dugo. So, yun. Ako, tapos magstay ka doon sa center ng 2 hours kasi 3 beses kang kuhaan ng dugo. Yes. Una is yung fasting nila. And then, pagkatapos, yung fasting mo, kasi wala kang kinakain that night, diba? Tapos, painumin ka nila ng GTT, parang glucose tolerance. Basta, yun, ilagay ko yun dito. So, ano siya, white, para siyang tubig, pero matamis siya. Matamis siya, as in super, iba talaga yung lasa niya mga moms. Parang super tamis na, kung nagki-cravings ka pa or something, mag-ano ka talaga, masusuka. Pero ako, I try my best, diretso ko talagang iniinom. Pagkatapos nun, kukuhaan ka nila ng 2 pang beses na blood. And then, dun malalaman kung yung ano mo, kung mayroon kang gestational diabetes. So, ako, I have gestational diabetes history from Ezekiel and then Noah, and then ito na naman ngayon. So, mayroon na talaga akong gestational diabetes. And then, so, minsan, yung mga GP, yung mga general practice, mga doktor, nagbibigayan sila ng test, glucose test sa'yo, 24 weeks ka na pregnant. Pero sa akin, 20 weeks, 21 pa lang ako, binigyan na nila ako kasi minonitor nila talaga yung pagbubuntis ko, yung glucose ko talaga, kasi alam nila na mayroon akong history ng gestational diabetes dati pa. So yan, pagkatapos nan, so yun, pag lumabas na yung result, pag nalalaman na nila na may gestational diabetes ka, so yun, bibigyan kanila ng mga ganito. And then, anuhan kanila, instructionan kanila kung paano yan. And then, minsan ay ipamit nila sa'yo or mag-appointment ka sa dietitian. So, ako, this time, nag-appointment na naman ako sa dietitian. So, yun sa dietitian, syempre, bibigyan ka nila ng mga idea kung paano bababa yung glucose mo, yung sugar mo. Merong mga pagkain na alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking is yung mga soft drink, sugar, and then rice. Ganun talaga, napakataas ng sugar. Ang bilis mo talagang tumaas yung sugar mo. And then, yung rice talaga mga mamis, matagal siyang magstay sa katawan mo. So, ako ko talaga napansin ko, pag kahit brown rice yung kinain ko, a portion of that in the night, pag kinabukasan, mag-test ako, wala pa akong tubig, wala pa akong iniinom or anything,
high talaga ako pa din. Mataas pa din yung aking sugar. So, yan. Pagkatapos, pero ito naman siya mga mamis. Isang bisis ka lang naman nito magbayad. Ito ata yung binayaran ko nito is $15 lahat. So, lahat to. So, mayroon akong subsidy. Ano ba yung parang discount ka sa parang may discount ka sa government pag ano mo. So, hindi mo siya bibilhin lahat. Hindi mo siya bibilhin lahat. So, yan. May discount ka. So, mura siya. So, yan. Yan lang siguro. And then, yan. Monitoring sa glucose mo pag nalaman nila. I-check ka na talaga nila. Actually, mga mamis, bago lang nila akong tinawagan ngayon lang. Kasi I miss my appointment. And akala nila hindi ako nagbibigay ng every week ko. Nakalimutan. Na-miss ano ata nila pagtingin yung email ko. Kasi ini-email mo yan sa kanila. Doon sa diabetes educator yung yung result mo every week. So, ini-email ko yan sa kanila. Mayroon naman kasi dito mga comments. Yan, mga comments kung yung kumain ako ng ice cream that day. Like, if the weekends, yung ganyan, I treat myself sushi or ganyan, kaya medyo tumaas siya. Ganun. Pwede mo din siyang i-comment doon sa kanila. So, yan. Yan lang mga mamis, and hopefully ay na-share ko sa inyo. At kung may mga tanong kayo, comment below lang. Sana wala akong nakalimutan. And that's it for today. Thank you for watching. Bye-bye. This is Mom Mercy. And this is Mercy Suarez. Don't forget to share, like, and subscribe. Bye.